kung ating susundin, tayo rin ang makikinabang. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. So we must humble ourselves in the eyes of God. Profile of a humble person. First, God commands everyone to be humble. In James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Magpakababa tayo sa harap ng Panginoon at itataas niya tayo. So it is a command. Isang utos, no? Na dapat tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit si Lucifer ay itinapon mula sa langit? Lucifer was an angel before. Kasi napakataas. Sila ang nagpupuri doon sa kalangitan. Sila yung mga choir doon sa kalangitan na nagpupuri. Ha? Pero dahil sa ayaw na ni Lucifer na maglingkod sa Diyos, talagang may pride siya, mayabang siya. So, anong ginawa niya? Nakumbinsi pa siya. Nagkaroon ng kudita sa langit. That was the first kudita in heaven. Kung saan 1/3 of angels in heaven ay nakumbins ni Lucifer. Kaya ang tawag sa kanila ay fallen angel. Bakit? Ayaw maglingkod sa Diyos. Ayaw magpakumbaba. Ayaw magpasako. Kaya itinapon sa langit. Inihulog mula sa langit. Kaya kapag sinabi sa Bisaya ng kapatid mo, "Uy, sis, ang bait-bait mo, para kang hulog ng langit." Ay, ako, tumayo ang palahibo ko, ha? Huwag mo sasabihin, "Amen, sis, salamat." Kapag sinabi mo hulog ng langit, isa ka doon sa inuhulog sa langit. Kaya pag sinabi siya, "Uy, ang bait-bait mo, sis, para kang hulog ng langit." "Uy, sis, hindi ako hulog ng langit. Ipinadala ako sa iyo." Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, God commands everyone to be humble. Sa unang Pedro 3:8-9, ito yung sabi niya. 1 Peter 3:8-9. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Ito, pagkakaisa, unity. At magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalangin, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen. O, lagi nandun yung pagpapala. Kaya simple lang, ha? Para pagpalain, ang sabi dito sa ating binasa, ibigin ang kaaway. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Gising ka pa ba? Gising ka ba? Purihin ang Panginoon. So una, sinasabi sa ating lahat na tayo ay magpakumbaba. Ha? That God commands everyone to be humble. Ang sabi doon? Ha? Magkaroon ng pagkakaisa, magtinginan ng mabuti, magmahalan bilang magkakapatid. Lahat naman tayo dito magkakapatid. Amen po ba? Amen. Magkakapatid tayo sa pananampalataya. No? Amen. Maging manawain at mababang loob. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kaya ba natin yon? Naku, ngayon. Amen. Ang labanan ngayon, sabi niya, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag nagkataon ng mata-mata, ngipin sa ngipin, lahat tayo dito, wala nang mata, wala pang ngipin. Ha? Kaya pag sinabi doon sa ating gospel na yung itatapon yung mga hindi nakadamit pang kasal at doon itatapon sila at magranalit ang ngipin. Paano kung dumating yung panahon yung wala kang ngipin? Ano kaya magranalit sa'yo? Dahil ang gusto ko yung ngipin sa ngipin ang labanan. Pag ngipin sa ngipin, mauubos ang ngipin. Kaya pag natin ang panahon, walang magmakalit sa iyong ngipin. Amen.
Amen? Alam niyo, pinatatawa